Now the curse will be taken away, and then blessings will overflow in your life. Whether you like it or not, magkakaroon ng pagpapala ngayon ang buhay mo. Paano mo tatanggapin ang pagpapala? Pastor, ako po'y Kristiyano na eh. Lumapit na ako matagal sa Panginoon. Bakit hanggang ngayon wala pa akong pagpapalang tinatanggap? Meron pang hindi na isauli sa iyo isang bagay. Siguro lahat nalaman mo na. Ngunit hindi pa na isauli sa iyo ang pinakamahalagang bagay sa buhay mo. Ano yon? Ang iyong pananampalataya. Anong pananampalataya? Ang pananampalataya ay ang pagsusunod ng ayon sa sinabi ng Panginoon. Paniwalaan mo ang kanyang sinabi. Anong sinabi ni Jesus Christ dito sa kanyang banal na kasulatan na sinabi sa Mark chapter 11? Pakinggan natin mga kapatid ng mabuti. Now that I have laid the groundwork on why you are in your state right now, listen to this. And Jesus answering saith unto them, have faith in God. Ang lahat ay magsabing, have faith in God. Have faith in God. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Therefore I say unto you, what things soever you desire when you pray, believe that you receive them, and you will have them. Mga kapatid, ilang sentido meron tayo? Isasauli ng Diyos ang pinakamahalagang bagay sa inyo ngayon. Eto, tatanggapin ninyo. Ilang sentido meron kayo ngayon? 5, no? Sense of seeing, hearing, smelling, tasting, and touch, or feeling. Yan ang mga sentido natin. Akala ninyo, 5 lang. Pero nung ginawa tayo, hindi pa nagkasala yung unang magulang natin. 6 yan. Ang panganib ang ninakaw ng demonyo. Our 5 senses makes us aware of our physical world. Tumingin nga kayo. Nasa sa El Fisher Hotel tayo. Bakit alam niyo yun? Because of the physical sense of seeing. You hear me? Yes. Naririnig ba ninyo ako? Yes. Tutulog ba kayo? Naririnig ba ninyo ako? Yes. Bakit naririnig niyo ako? Because of the physical sense of hearing. Okay? You feel me? Nafe-feel ba niyo yung kamay ko? Pagpalain kayo, lahat ng kinumusta ko ngayon, pagpapalain kayo ng Panginoon. Praise the Lord! Okay. Naamoy ba ninyo ako? Mabango, mabaho? Why? Because you have the physical sense of smelling. You taste some food, you say it's sour, sweet, it's mapakla or maparat. Bakit? Because of the physical sense of taste. That makes you aware of this physical world. But as I have said, you are not physical only, you are spiritual. Anong ninakaw ng demonyo sa iyo ngayon? Yung pananampalataya mo. Ano yung pananampalataya? Yun ang mata ng iyong espiritu na binulag ng demonyo sa pamamagitan ng mata ng iyong pananampalataya. Makikita mo ang Diyos na hindi nakikita. Now you don't see God because God is a spirit. But you can see Him by the eyes of your faith. Faith is taking God at His word. Kung anong sinabi niya, paniwalaan mo. Yun, faith na yun. Anong sinabi niya? 2 or 3 gathered together in my name, there am I in the midst of them. Nandito bang Panginoon ngayon? Sinong naniniwala nandito siya? Bakit nakikita ninyo siya? Yung mata ninyo, buksan ninyo. Sige, lumingon kayo sa tabi-tabi. Baka nandyan siya.
Yung physical eyes natin, hindi niya nakikita yon. Wala ang Panginoon dito. Wala siya, di ba? Sa physical eyes mo. Pero, pumikit ang mata mo. Sinabi ng Panginoon, 2 o 3, na nag-usap sa akin, nasa kalagitnaan ako. By the eyes of your faith, you know that Jesus Christ is here right now. Hindi ko alam kung saan siya ngayon. Nandyan siguro. Pero nandito siya. Sapagkat hindi siya sinungaling. Isang araw ang mga apostoles, nag-usap-usap sila, pumunta doon sa libingan ng Panginoon. Tapos tinignan nila, wala doon, sabi ng angel. Whom are you seeking? Jesus of Nazareth? No, He is not here. He is risen. Dinagsaya sila. Praise God! Bumangon palang Panginoon! He did not see corruption before 72 hours when corruption should have set in. The Lord Jesus Christ rose from the dead. Di masaya yung mga apostoles ngayon. Pero minus kay Tomas. Sa John 20:24, wala si Tomas noon. Ngayon, nakita nila si Tomas. Yung 10, masaya sila. Bumalik yung kasiglaan at katagumpayan sa kanila. Sinabi na, Tomas, praise God, bumangon ang Panginoon, magsaya tayo. Si Tomas nakaganon lang. Sabi ni Tomas, magaling yung sinasabi ninyo. Pero maliban na ang daliri ko, may pasok sa butas ng kanyang kamay, tagiliran at paa, hindi ako maniniwala. But Thomas, the Bible says, one of the 12 called Didymus was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said unto him, we have seen the Lord, but he said unto them, except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. And after 8 days again his disciples were within, and Thomas was with them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, peace be unto you. Ngayon, isang araw, nasa loob sila ng kwartong tulad nito. Nakatakip ang lahat ng pintuan, ang lahat ng pintana, sarado lahat. Nandoon sila, nagbubulay-bulay kasama si Tomas. Biro ninyo mga kapatid, biglang-bigla nagmaterialize si Jesus Christ. Lumitaw siya sa kalagitnaan. Ewan ko ano ang unang nagmaterialize sa kanya. Marahil yung paa niya. Kung ngayon dito, sa gitna-gitna, ito sa pinakagitna dito, sabi niya, 2 or 3 gathered together in my name, there am I in the midst of them. I think this is the middle. Okay, this is the middle. Do you believe Jesus is here? Yes. Si Tomas hindi naniniwala. Kaya, ang Panginoon nagmaterialize. Biglang-bigla lumitaw siya. Nakikita na ng physical na mata ngayon. Lahat sila namangha. Ano ang ginawa ng Panginoon? Naghanap siya sa kwarto. Sabi niya, peace be unto you. Pero may nahanap siya. Sabi niya, Tomas, halika rito. Sabi ng Panginoon, and daliri mo, Tomas, lumapit ka dito, pasok mo dito sa butas ng kamay ng tagiliran. Kung kayo si Tomas, anong gagawin ninyo? Kung ako si Tomas, itong gagawin ko. Lord, tama na. Believe na ko, Lord. I believe you, Lord. Hindi na dapat, Lord. Pero tingnan niyo, talagang, itong si Tomas, talagang puno ng doubt. Anong ginawa niya? Talagang lumapit siya because he is dependent on his 5 physical senses. The reason being that the devil stole from him the 6th sense, which is the sense of faith. Lumapit pa rin. Sense of touch. Ikaw nga, Lord. Anong sabi niya? My Lord and my God. Ang ibig sabihin, believe na ako, Panginoon. Panginoon ko at Diyos ko. Talaga naniwala na si Diyos ng Panginoon doon. Niniwala ba kayo Diyos ang ating Panginoon? Yes. Anong sinabi niya nung siya believe na si Tomas? Anong sinabi ng Panginoon? Tomas, naniniwala ka sapagkat nakakita ka. O nakahipo ka. Dependent ka sa mga senses mo. Dahil nakakita ka, nakahipo ka, naniwala ka. Pero itong sinabi niya para sa atin. Ngunit Tomas, mas mapalad ang hindi nakakita, ngunit naniniwala at nananampalataya.
Mas mapalad kayo. Naniniwala ba kayo? Taas ng lahat ng kamay na naniniwala na dito si Jesus Christ. Alam ba ninyo, ang Panginoon, alam niya lahat? Yung tibok ng puso ninyo ngayon, alam ng Panginoon yun. Yung kagabi, iniiyak mo sa kanyang problema, alam ng Panginoon yan. Pagpunta mo pa lang dito, alam na niya kung ano nasa puso mo. Nakikita na niya yan ngayon. Lumalakad siya dito at nakikinig sa tibok ng bawat puso. Kung ikaw ay humihikbi ng dahil sa problema, the Lord knows it. Alam niya yon. Kaya niyang sagutin ang lahat ng pangangailangan mo sapagkat yan ang dahilan kung bakit siya pumunta dito upang isauli ang lahat ng bagay na yan. Alam niyo, talagang diablo siyang magnanakaw. Alam natin magsabing ang diablo magnanakaw. Naku, magagalit siya sa inyo ngayon. Ngunit huwag kayong matakot sapagkat may kapangyarihan na kayo. May pananampalataya na ba kayo? Tingnan ninyo magnanakaw. Nung si Job, mayaman si Job. Sino nagpayaman kay Job? Alam mo rin yung istorya ni Job? Sino nagpayaman sa kanya? Sino naghimo kay Job nga manggaranon? Nagsiling ang balang kasulatan nga damo gid siya sang karnero. Karnero ba? Dami niyang tupa. Maraming bakahan. Mayaman talaga siya. At saka, yung mga pamilya niya talagang walang kasakit-sakit. Lahat provided. Sino ang nagselo sa kanya? Hindi ang Panginoon. Ang demonyo, si Satanas. Pumunta siya sa karya ng Diyos at sinabi niyang, sabi ng Panginoon, saan ka galing? Sabi niya, bumababa at pumapanik. Bumababa. Yan ang trabaho ni Satanas. Binibisita kayo niya palagi. Baka may pagpapala kayo, ayaw niya yon. Sabi ng Panginoon, alam ko na ibig mong sabihin. Tinitingnan mo yung anak kong si Job, dahil siya pinagpala ko. Sabi ni Satanas, Satan is a very slanderous foe. Anong sabi niya? Sabi niya, yan si Job, vested interest yan. Kaya nananampalataya lang sa iyo yan dahil pinagpala mo. Alisin mo yan lahat ng pagpapala na yan. Kung di ba, sisibat sa iyo yan, aalis sa iyo yan. Anong sinabi ng Panginoon? Sige, subukan mo. Huwag mo lang kunin yung buhay niya. Mabilis pa sa 4:00, ang demonyo pumunta rito at naghasik ng lagim ng kadimalasan sa buhay ni Job. Anong una niya ginawa? Pinatay ang lahat ng kanyang tupa. Isang alipin ni Job ang buhay na bumalik sa kanya. Job, yung pong mga kalaban natin, pinagpapatay ang lahat ng mga alipin mo. Ako na lang natira, pati bakahan at pati tupa mo. Ninakaw nilang lahat. Anong sinabi ni Job? Diyos ang nagbigay, Diyos ang kumuha. Pero itong storyeng ito nagsasabing, ang Panginoon nagpapala. Sino nang nanakaw? Sino pumapatay? Si Satanas. Huwag ninyo sabihin, Diyos ang gumawa nun. Baka may sakit kayo, sasabihin nyo, it's the will of God that I am sick. No, it's not the will of God that you are sick. It's never the will of God for you to be sick. If it is the will of God for you to be sick, then why go to the doctor? You are disobeying the will of God if you go to the doctor, and you are including the doctor in your disobedience. Kawawa naman yung doktor. Kung kalooban ng Diyos may sakit ka, huwag ka nang pumunta sa doktor. Amen? O huwag ka nang manalangin, pagalingin mo ako, Panginoon. Huwag na. It's never the will of God for you to be sick. It's never the will of God for you to be robbed of your blessings. May trabaho ka ngayon, maganda ng takbo ng buhay mo, naglilingkod ka sa Panginoon, biglang-bigla, magagalit yung manager mo, sisisantihin ka sa trabaho mo. Bukas, sisanti ka na, meron ng kapalit ka. Yung lahat ng sweldo mo, naglaho lahat, appliances mo, na-sequester lahat, hindi ka na nakabayad. Hindi Panginoon ang gumagawa nun, demonyo. Amen. Atestingan si Job, hindi umatras sa Diyos, Sabi niya, kasi may pamilya pa yan. Subukin mo kunin lahat ng pamilya niya. Di ba tatakbo yan? Pinatay ang lahat ng anak niya habang sila nagbe-birthday party. Dumating ang malaking unos at bagyo, humampas doon sa bahay ng pamamahay ng mga anak ni Job. Patay silang lahat. Isang nag-report sa kanya, bad news lahat. Bad news, Job! Namatay yung lahat ng anak mo! Kung kayo siguro sa Job, magtataka na kayo. Lord, buhay pa balakad, Lord? Patay naman ka, Lord. Siguro, iba sa inyo,
maraming kadimalasang nangyayari sa buhay ninyo at sinasabi ninyong, buhay pa ba ang Diyos? Huwag kayong magalinlangan. Buhay siya. Hindi gawa ng Diyos yan. Gawa ng demonyo yan. Hallelujah! Hallelujah! Everybody say, praise the Lord. Ngayon, di tapos na yon. Di pa rin sumurrender si Job. Talagang matapat siya sa Panginoon. Anong ginawa ng demonyo? Sabi niya yung asawa niya, malakas mag-praise the Lord yan. Pabayaan mo kung pumasok doon sa kanya. Mga babae, mag-ingat kayo. Mga asawa, mag-ingat kayo. Pag kayong asawa ninyong lalaki naglilingkod na, huwag naman ninyong galitin. Sasabihin, nagsisimba ka pa? Anong sinabi ng asawa ni Job? Nung siya'y pinasukan na ng demonyo. Si Mrs. Job, malakas magpuri yun. Praise the Lord! Hallelujah! Sabi ni Mrs. Job. Pero nung pinasukan niya sa demonyo, anong sinabi niya? Ang demonyo nangusap sa pamamagitan niya, anong sinabi niya? Job, di mo ba nakikita yung sitwasyon mo? Mabaho na yung katawan mo. Lahat ng yung property nawala, napurdoy ka na, Job. Sang imo nga pag-alagad, sang imo Diyos, Job. Ako, Job, backslider, naging kuya. About Job, nag-alagad ka pa pala sang imo Diyos, Job? Tapos, sasabihin ng ibang may mga relihiyon sa inyo, tamo? Balhin mo mag-relihiyon, tanawa. Ordoy na mo. Amo na matabo ninyo. Ang demonyo to. Ang demonyo yon, mga kapatid. Anong sinabi ni Job? Babae, sabi niya, marunong ka lang tumanggap ng mabuting bagay, ngunit hindi ka marunong tumanggap ng masamang bagay. Para sa akin, maglilingkod pa rin ako. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha. Praise the Lord. Hallelujah! Pagkatapos na si Job ay nasubukan, anong sinabi ng banal na kasulatan? Isinauli ng Panginoon ang lahat ng ninakaw ng demonyo. Everybody say, the devil is a thief. He is a killer. He is a destroyer. That is the devil. But Jesus said, I come to give them life. Life more abundantly. Tingnan ninyo, nung bumalik ang demonyo, puro black eye na, hindi nag-backslide si Job. Sabi ng Panginoon, wala ka lang makikita pang anumang bagay sa kanyang, masisira mo sa bagay niya. This only goes to tell us that the devil, when he comes and visits us, he never does a good thing for us. He makes us poor. He gives us diseases from the top or crown of our head to the soles of our feet. Here's si Job. Kasakit siya. Puro na bukol yun at mabaho na siya. Bigay ng demonyo yun. Lahat ng properties niya, na-sequester na lahat. Bigay ng demonyo yun. Lahat ng anak niya, pinatay. Bigay ng demonyo yun. Ngunit nang natapos na yung lahat ng yun, tingnan niyo po yung napakabuti niya. Isinauli niyang lahat. Doble pa. Praise God. Hallelujah! Yan ang plano ng Diyos sa buhay ninyong nandito sa meeting na ito o kayong lahat na nakikinig at nanonood sa akin sa programang ito. The devil has been visiting you. He has robbed you of your share of blessings from the Almighty God. And then he whispered on your ears and said, do not have faith in him anymore. Your God is dead. He said he's gonna bless you. What is happening to you right now? It's not blessings, it's cursings. Don't be deceived by the devil. You must have to face the devil squarely and look him on the eye and say, devil, you are a liar. I don't believe in you at all. I believe in God. Hallelujah. Tingnan niyo yung binalik ng Panginoon sa kanya lahat. Doble, sabi ng banal na kasulatan. Kung meron siyang 40,000 sheep, ngayon, 80,000 na. Mayaman siya. Yung lahat ng pera niya isinuli. Pamilya niya, binigyan na naman siya ng bagong pamilya. Walang sakit lahat. Sabi ng banal na kasulatan, namatay si Job because of old age.
Somebody tells me old age means 120 or 140 years. Tingnan niyo, hindi siya namatay ng sakit. Namatay siya ng dahil sa katandaan at siya nagtamasa ng mga pagpapala ng Diyos. Yan ang original na plano ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. Hallelujah! Ngunit dinistract ka ng demonyo. Gusto niya nakawin sa iyo yung iyong mata ng pananampalataya. Because you cannot receive anything from God without faith. Hebrews 11:6 says, without faith, it is impossible to please God. For they that come to Him must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Tingnan ninyo, they that come to Him must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Manampalataya kayo na nandito siya. Na nandiyan siya kahit hindi ninyo siya nakikita. Sinabi ng Panginoon sa akin sa ministering ito, anak, ang lahat ng magkakaroon ng kabahagihanan sa ministry na pinadadala ko sa iyo, gagamitin kitang instrumento upang sa pamamagitan mo, ang abundant life ay mapa sa kanila. Ang ministering ito, gagamitin ng Panginoon bilang kamay sa pananampalataya upang kayo ay ma-restore lahat ng bagay sa inyo. Naninakaw ng demonyo sa buhay ninyo. Kaya ako, naririnig siguro ninyo, nag-a-announce ako ng covenant partnership sa ministering ito. Mga kapatid, yung covenant partnership na yon, it is a covenant of blessings. Ano ang covenant sa Old Testament? In the Old Testament, when you make a covenant with somebody, ang ibig sabihin, you make an agreement with somebody, you agree with somebody who is stronger than you. Sa Old Testament, ganito yung covenant o yung agreement na gagawin. Halimbawa, between two persons, or two families, or two nations, or two tribes. Pagka sila'y gagawa ng covenant, isang agreement, eto ang kanilang gagawin. Kukuha sila ng hayop, yan ay bibiakin mula sa kanyang likod, bibiakin ang hayop na yan, halimbawa baka, pagkatapos ilalatag, ang kalahati ng kanyang katawan, dito ititihaya, yun namang kalahati dito. Then the two parties, whether two individuals or two families, stand on the opposite direction of this animal that was cut in half. Tapos mga kapatid, yung kalagitnaan na space between the two halves of his body, kukunin yung dugo niya at pagkatapos iwiwisik doon sa daanan. And then these two parties, magpapalit sila ng kanilang tinatayuang posisyon. Ang nandito, lilipat doon, ang doon, lilipat dito. Pagkatapos yung kanilang paa, mapupuno ng dugo yon. Meaning, ang contract nila o yung agreement nila is sealed with blood. Ngayon, may mga contract tayong ginagawa, no? Punta tayo sa notary public, gagawa tayo ng contract or an agreement, pipirma yung ating kakontrata. That means we are binding ourselves to fulfill what is written in this contract. So lahat na, nandudo na, nakapirma na lahat. Hindi ka na ano pa doon, contracted ka. Ganon ang agreement o covenant sa Old Testament. Pagkatapos na sila ay naglipat ng posisyon, ang kanilang paa mapupuno ng dugo bilang thumb mark nila o kaya foot mark nila na sila'y gaganap sa covenant na pinagbahagihanan nila. Anong mangyayari? Ang ibig sabihin ng pagpapalit ng posisyon, eto, na ako, ang posisyon ko, ililipat ko sa iyo. Ang sa iyo, sa akin. Ang sa akin, sa iyo. Kung mayaman ito, kukunin niya yung kahirapan mo. At yung kahirapan mo, ibibigay mo sa Kanya. Amen. Amen. Jesus Christ brought us the new covenant. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Pinalit niya ang Kanyang sarili sa atin upang tayo mapa sa Kanyang dako. At yan ay sinelyuhan ng Kanyang dugo. And then after that, kukunin yung baro o yung damit, magpapalit na naman sila ng damit. Ang ibig sabihin, ikaw, yung mabaho mong damit, akin na yan. Itong maganda kong damit, ibibigay ko to sa iyo. That means,
my prosperity will be yours. Your poverty will be mine. Pinako na ng Panginoon yung poverty natin. Pinako na ng Panginoon yung mga karamdaman natin, yung damit natin ng kasalanan, yung damit natin ng karukhaan, yung damit natin ng mga karamdaman, nakapako na yon. Ibinigay niya sa atin yung kanyang buhay na walang karamdaman. Then after that, magpapalit sila ng armas. Yung kanilang mga armas, pagpapalit sila. Ang ibig sabihin, ang kalaban mo, magiging kalaban ko, at ang kaibigan mo, magiging kaibigan ko. What happens to you will happen to me, and what happens to me will happen to you. That happens between us and Christ. Because He is our head, we are the body, and He sealed this covenant by means of His own blood. Alam mo ninyo ang istorya ni Saul, mga kapatid? Saulo, papunta siya sa Damasco, pinagpapatay niya yung mga Kristiyano. Tinotorture niya. Binibilanggo niya, pinapatay niya. One day, he was riding on an ass colt and he was going to the road of Damascus. And while he was going there to imprison some more Christians, a bright light struck from heaven and hit Paul right in the eyes. And he fell from his beast of burden. Tapos sumigaw siya at sinabi niyang, "Sino ka, Panginoon?" At ang Panginoon ay nagsabing, "I am Jesus whom thou persecutest." Ako, si Jesus na iyong inuusig. Tatanungin ko kayo, bakit ang Panginoon ang sumagot ng inuusig ni Pablo ngayon yung mga Kristiyano? Nawala na dito si Jesus Christ. Bakit? Because we are His body. Pagka ginalaw mo yung paan niya, siguradong sisigaw yung ulo. Kahit nasa langit siya, sapagkat pinag-isa na yung katawan natin. Kung anong mangyayari sa atin, ganon din ang mangyayari sa Kanya. Amen. Pagka ginalaw kayo, siyang sisigaw. Amen. Pagka sumasakit yung tiyan ninyo, sasakit ang ulo ni Jesus Christ. Pagka wala kayong pagkain, pagka walang sapatos yung paa, magagalit yung ulo. If you hurt the body of Christ in Mindanao, it will be hurt from Mindanao to Luzon, to the whole world, to the whole Philippines. And Jesus is the head. Kaya sisigaw siya, "I am Jesus whom thou persecutest." Sapagkat ang nangyayari sa atin, ganun na rin ang nangyayari sa Kanya. Mayaman ba ang ama ninyo? Sino ang ama ninyo? Are you born again in the Spirit? Is Jesus Christ your Father? Is He a very rich God? Mayaman ba siya? Lahat naniniwalang mayaman siya. Itaas ang kamay. Kayo ba anak niya? Mayaman ba kayo? Matawa kayo, ha? Sino pinakamayaman sa Bacolod? Halimbawa, okay? Sa Manila na lang, Mr. Ayala. Mayaman yun. For example, bumisita ako sa bahay ni Mr. Ayala. Mayaman siya. Mga gamit, lahat. Multi-billion. Ang kanyang propiedad. Pagkatapos ko, kapatid, nung ako'y nakapasok na sa bahay niya, sabi ko, "Mr. Ayala, is this your house?" "Yes, this is my house." "Oh, what I've heard reported about you is really true. You are super rich." And it's true, because I've seen it with my eyes. Tapos karaka-raka, nakakita ko ng bata doon sa tabi ng kanyang bahay. Punit-punit ang baro, marumi, payat at may sakit ang tiyan na kaganon. Nilapitan ko at sinabi ko, "Dong, sino ka?" Sabi niya, "Ako? Anak ako ni Mr. Ayala. Malnourished, may sakit, ang baro, squatter na damit." Ano magiging reaksyon ninyo pagka nakita ninyo yun? Anak siya ni Mr. Ayala, his father super rich. Ano sasabihin ko? Makasiling ko.
Nga, ano nga, amay blan eh. Pabayaan niya yung bata, amla. May diferensya nga amay naman. Di ba? Talagang ganun ang magiging reaksyon mo, di ba? Tinan ko si Mr. sasabihin kong, walang kwentang amay ito. Bakit pinabayaan yung anak niya? Ang yaman-yaman niya. Amen. Ngunit, hindi pa pala tapos ang istorya. Lumapit si Mr. Real at alam niya yung iniisip ko. Sabi niya, Pastor, anak ko yan. Pero bago lang bumalik sa bahay ko. Kasi maliit pa yan, lumayas na. Hindi lumaki dito yan, lumaki sa kanto.